ayoko kasing patulan ng personal na atake laban sa kanya. Bagamat may mga nagko-komentaryo sa kanya na galing sa mga pinaguriang mga diehard supporters ng Duterte political camp. Matagal na ako actually na sinasabihan, ba't di ka nagko-komentaryo dito sa Lovely Granada na ito, kaya Jam Magno na issue na ito. Kasi para sa akin personally, karapatan nila yung magpahayag eh. Let the people decide kung tama o may katotohanan at naaayon sa realidad at tumutugma sa interes ng mamamayan ang kanilang pinagsasabi sa kanilang mga platform. Pero dahil tinanong mo na rin ako, first time ko ito gumawa ng komentaryo dito kay Lovely Granada na to. Hindi ko to siya kilala eh. Nakikita ko lang siya dumadaan sa mga feeds sa social media. Pero ang isang natandaan ko na hinamon niya si Vice President Sara Duterte for an open or public debate. Well, karapatan niyang gawin yon, pero hindi naman nangangahulugan na she will be taken seriously. Kaya yun ang una kong sagot. No? I don't take her seriously. I respect her right, ang karapatan niya sa pagpayag, pero nakikita ko mababaw ang kanyang pag-unawa sa problema ng mamamayan at sa problema ng lipunang Pilipino, na hindi naman kailangang patulan siya seriously ni Vice President Sara Duterte. In the first place, hindi sa debate na kukuha ang pagbabago at reforma ng lipunan at hindi rin sa debate na kukuha ang pagbibigay ng katotohanan na ito, sapagkat ang taong bayan natututo naman sa mga balita eh. Nagkakaroon ng karanasan at naaaral ng taong bayan ng karanasan nila that having a debate para lamang sumikat itong isang individual. Hindi naman kasi siya policy maker eh. Wala din siyang public office na nire-represent o anumang constituency para magkaroon ng kabuluhan o magkaroon ng kahulugan at purpose. Ang debate, siguro kung Sara Duterte and Bongbong Marcos debate, pwede yon. Sapagkat they are the top two leaders of the government. That would be a public interest na uri ng undertaking. Pero having a certain individual na gumagamit ng social media para maglabas ng kanyang saloobin to challenge a serious debate on the top officials of the government, wala namang patutunguhan yon kasi in the first place, anong makukuha ng taong bayan sa ganitong uri ng exercise? Pangalawa, saan patutungo ito? Kung papatulan siya ng Vice President, di sumikat lang siya, nagkaroon siya ng opportunity na magkaroon ng self-aggrandizement, no? Mapopromote niya yung sarili niya. While sinasabi ko, karapatan niya yun. Gumawa ng sarili niyang pananaw, gumawa ng sarili niyang ingay, pero it's a different thing kung ito ba ay tumutugma sa realidad. Kung ito ba ay tumutugma sa totoong issue ng mamamayan, the issue is not about the Vice President or about Lovely Granada, kung ano man ang tawag niya sa sarili niya. The issue is about our country. At ang bansa ay pinamumunuan ng isang very incompetent and proven to be involved by all indicators of conspiracy na si Marcos at ang kanyang pinsan. Ginawa nilang sindikato ang gobyerno. And wala sa issue na yan si Sara Duterte, but Sara Duterte can help redeem and rebuild our country because siya ang constitutional standby president na mayroon pong pag-asa ang mamamayan na pwedeng magkaroon ng pagbabago sa pamunuan upang magkaroon ng daloy ng reforma sa gobyerno at mapatigil ang ganitong uri ng problemang kinakaharap ng ating bayan, because the issue here is not the debate ng kanino man na gustong palabasin ni Lovely Granada. The issue is incompetence, failure of governance, and abusive authority and corrupt government. Yan pong issue. At kung ang magdidebate dyan ay sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at ni Bongbong Marcos Jr. para ipakita ang katotohanan at mga batayan hinggil sa kalagayan ng ating lipunan at ng ating pamahalaan, then that would be a meaningful debate for me. Sa tingin ko, yun ang mas makabuluhan. Kaya hindi ako nagbibigay ng komentaryo personal sa kanila, sapagkat mas nakikita ko, Bombo Kevin, mga kababayan, na mas malalim
at mas mabibigat na mga issue ang dapat nating binibigyan ng pagpapaliwanag sa mga mamamayan kaysa patulan naman itong personal na paghahanap ng ingay nitong isang lovely Granada. Pero sir, sabihin na lang din natin, sa lahat, mas maganda talaga sir kung walang mga maling mga information na inilalabas sa social media for the benefits, tama din kayo sir, for the benefit sa ating lahat ng mga yung followers mo nga or readers mo nga or yung mga nakikinig sa isang tao sir, di ba? Tama po kayo. Sapagkat bagamat hindi po kami covered professionally and officially ng Code of Journalism Ethics, kagaya sa inyo, kayo sa Bombo Radio, kagaya mo Bombo Kevin, ikaw ay covered and bound to follow the ethics of journalism, lalo na sa ethics of broadcasting. Dahil member ang, I know, ang Bombo Radio is member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So you have to be bound professionally by that. Officially. Kami naman na mga social media commentators and political commentators using the platform of social media like Facebook and YouTube, bagamat hindi kami officially and professionally bound for that, may tungkulin at pananagutan din po kami sa paggamit ng aming karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagbibigay ng aming saloobin sapagkat may audience kami. So when you do engage with audience, kagaya namin, may mga monetization yan. You earn from that by making social media content. So it is incumbent also na magkaroon ka ng disente at matino, maayos at profesional, makatotohanan na pagpapahayag at makatarungan at makabuluhan at mayroong batayan na mga pagpupuna on the policy level and on the level of bringing out public information as part of your responsibility as a responsible citizen. So hindi kami bound sa ethics of journalism and broadcasting, pero bound kami to be responsible in the exercise of truthful, factual, objective na pagbibigay ng opinion at uro-kuro at mga pananaw at pagpapakalat ng aming opinion at impormasyon sapagkat naaabot namin ang mga bahagi ng ating mamamayan. And that alone requires us to be responsible, truthful, and objective in our undertaking. Almost same yung mga stand nyo regarding that sir, no? Although even ikaw o ibang yung mga nakakasama ko dito, critical kayo in a sense sa mga nakikita nyo politically sa ating mga leaders. So at least yung mga pundasyon na dapat katotohanan, walang mga hindi mo iniiba yung mga detalye sir ba? That's not good. And alam naman natin sir, lahat may mga bashers actually, even nga ikaw sir, no? May mga challenges, legal challenges na nakaharap din sir. Tama po yun. For example, when you criticize the government, it does not equate that you should be using black propaganda and dirty information operations na hindi na makatotohanan ang mga pinagsasabi at personal attack na ang ginagamit nila. Halimbawa, I do not attack the president personally. I attack the policies, the programs, and then I propose alternatives. I do not attack on the personal level. No? Hindi ko ginagamit yun, yung mga style na kukomentaryuhan ko ang kanyang pagkatao. Kaya when I ask about the status of the health of the president, there was no malice about that. Sapagkat yan po ay nasa saligang batas that the health of the president must be open and accessible and transparent to the public knowledge. Sapagkat mahalaga po bilang head of state and head of government, commander-in-chief of the armed forces of the Philippines and all forces and security sector, and at the same time the chief architect of the Philippine foreign policy and foreign relations, the president must at all times be nasa level na kaya niyang pamunuan
at i-discharge ang kanyang duties and functions. That is where the question about his health came in. Hindi ako nagpakalat ng fake or fictitious medical report na yon na ginamit ng NBI against me. Ako ay nagbigay ng fair commentary, kaya agree ako sa punto mo, Bumbo Kevin, na kapag nag-criticize ka, hindi yan pwede na wala kang kaakibat na proof, research o pananaliksik o kaya datos na halimbawa pag sinabi kong yung sunod-sunod na mga survey na nagpapakita ng mga negatibo at below zero na trust and approval rating ni Marcos Jr. ay indicator ng pagtatakwil at disgusto ng mamamayan sa kanya, may batayan ako kasi 4 na surveys, magkakasunod-sunod, iba't ibang survey firms, nagpapakita ng negatibo. Below zero ang kanyang rating sa trust and approval. Hindi ko ginawa ang kwento na yon. Halimbawa, pag sinabi kong walang direksyon para maampat ang nakaambang krisis na pwedeng mawalan tayo ng supply ng langis na produktong petrolyo at hindi pa nagkakaroon ng emergency and contingency measures na pwedeng makontrol at kung hindi man mapababa ay mapigilan ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Totoo yun sapagkat hindi pa nangyayari ang emergency committee ay ngayon pa lang siya magbubuo ng crisis committee, papasok na sa pang-3 linggo ang hidwaang armadong tunggalian sa Middle East at ngayon lahat ng bansa ay nagkukumahog na mag-stockpile ng mga produktong petrolyo at supply ng langis, pati na po ang problema sa supply line, tayo, ngayong araw pa lang yata siya nag-utos, si Marcos Jr. na bumuo ng crisis committee. So when I make commentaries about that, hindi ko iniimbento yan. Nakabata yan sa balita, pangyayari, at mga karanasan, at dinudugtong ko sa kasaysayan at sa inaangat ko siya sa pagbibigay ng analysis na nakabatay sa facts and information na tama. Yun. Kasi kahit sabihin sir ba na not bound for this organization or even sa may iba naman talagang may ibang mga law, may ibang mga batas na pwedeng gamitin against sa isang individual para questionin ang kanilang mga stand for certain issues. Yan yung nakikita ko po sir sa inyo sir. Opo, tama po yun. When you question something on the basis of policy of the government, it does not follow that you are subverting or you are undermining the authority of the government, but rather you're helping the government achieve a status of good governance, and that is called good citizens' duty on my part. At participatory democracy ang tawag po dyan, na ang taong bayan nakakapagbigay ng pananaw. Kaya nga ako nagugulat ako dito kay Miss Granada na to, bakit si Vice President ang kanyang challenge na mag-debate? O kung gusto niya magkaroon siya ng tamang direksyon, just for the purpose of making it as a political statement rather than a reality, why not challenge the President? Because the powers vested to the head of state and to the head of the government are not with the Vice President. It is with the President. Bakit si Sara Duterte bang gumagawa ng budget at ginagawang sindikato at siya ba ang itinuturo na for the last 3 budget cycles, 2023, 2024, 2025, lahat ng ito, tinawag ito ng mga sindikato na budget, in-expose ito ng mga inner circle ng may mga direktang kaalaman at nagkinalaman sa pag-operate ng sindikato sa budget, like Ginoong Saldico. Hindi nila tinuturo si Sara Duterte that even one of their own Congressman Toby Chanco and Congressman Igay Eresi, tinuturo nila. Si Romualdez ang pasimuno ng sindikato sa budget at ginawa nila itong pinagkakitaan. And Romualdez cannot do it by himself because the authority goes beyond him, goes up and above Romualdez, which means it can only be Marcos. And true enough, ang issue sa pagkakaroon ng 1.4 trillion pesos na halos hindi makita ang pundong ito, pinagnanakaw, 4,000 mahigit na flood control projects charged to unprogrammed appropriations, at ang nagpaparelease at pwede magparelease ng unprogrammed appropriations ay si Marcos Jr. lamang.
ang pumipirma ng budget bill nagiging batas si Marcos Jr. It's not Sara Duterte. So it's a misplaced bragadosyo, no? Pasimplihin ko, ito ay mali ang target ng paghahambog ni Miss Granada sa paghamon ng pagdebate. Kung gusto niya maghambog ng debate, tumbukin niya ang tamang issue. Diyan magiging mayroong sense ang kanyang political stance na ginagawa. Pero yung si Sara Duterte yung tinatarget mo, while she is not the head of government and head of the state, and she is not the one controlling the government power and authority, siya ay standby president lang by the virtue of their constitutional power granted to her as the successor. Eh bakit siya ang hinahamon mo? Anong agenda mo dyan? Yan ang purpose eh. Anong agenda mo? Bakit siya ang gusto mong kalagkarin sa bragadosyo o pagmamayabang na ito? Kaya siguro dapat pag naghamon ka at gumawa ka ng political stand as a political commentator using social media, siguruhin mo na nakatumbok ito sa katotohanan, sa pangyayaring tama, sa direksyon na tama, at may purpose ng makabuluhan para may interest na mabuting idudulot sa lipunan at sa mamamayan, hindi sa mga personal na mga layunin mo lang. Okay. Sir, if I'm not wrong, you're from Western Visayas region, sir, di ba? Opo, galing po ako sa Iloilo City. Doon ako nagsimula ng aking karera bilang student leader, bilang campus writer, campus editor, at bilang na-recruit na maging cadre later on at nahulma sa loob ng communist movement ng CPP, NPA, NDF for almost 20 years. And continue, sir. Kasi para sa NPA ka natapos, sir. Continue. Ano yung nangyari? Bakit na-out kayo, sir? Po. After po, na-realize ko yung aking kinalagyan sa loob ng communist terrorist organization, and after I regained my sense, akala na pwedeng bumalik at tulungan ng gobyerno muli na makabangon at tapos ang the worst social evil to ever exist in our country, which is the communist terrorism. Yeah. Pangulong Rodrigo Duterte, naging Pangulo si Pangulong Duterte. Ako po kasama ng ibang mga kadre o pag sinabing kadre, mga pamunuan at mga political officers and leaders ng CPP, NPA, NDF, at tumulong po kami na mabuo ang isa sa pinaka-importanting instrumento na nabuo sa programa ng gobyerno to fight and defeat the communist terrorism, which is the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa tingin ko, yun po ay naging isang dahil po nagkaroon ng isang gobyerno sa pamumuno ni former President Duterte na kayang panindigan ang mga bagay at mga desisyon na kailangan ng decisiveness and strong will of the political decision. Nakita namin yun na kaya niyang panindigan. Kaya nagtiwala kami. But I am still not losing while you are interviewing me today, Bombo Kevin, mga kababayan. Hindi po nawawala sa akin ang pagmamahal sa kapayapaan, pagyakap sa batas at pagyakap sa gobyerno. Only that, nagkataon na instead na magkaroon ng continuity, nagkaroon po ng kapalpakan at naging abusado ang administrasyon at naging talamak ang corruption muli. That I cannot tolerate on my part na manahimik sa gobyerno na tinutulungan nating mabuo ang pagtitiwala ng mamamayan, ay nanunumbalik po ang abuso at ang kalapastanganan at ang pagwawaldas sa kapangyarihan at pundo ng mamamayan. So bilang bahagi ng aming paglalakbay sa kapayapaan at pagbubuo ng tama at matinong pamahalaan, ay nagsasalita po ako. Diyan pong hugot ko, hindi para pabagsakin ng gobyerno o para bumalik bilang aktivista o kaya bilang kadre ng CPP, NPA, NDF, kundi bilang boses ng mamamayang Pilipino that we deserve a government that is founded on the real agenda of bringing the interest and welfare of the people rather than a government that facilitates plunder and corruption. Kaya ako naninindigan at nagsasalita. Sir, ano yung pananaw nyo, sir, na polarized talaga yung Pilipinas ngayon, sir? Very polarizing po ang gobyerno ni Marcos in the sense that
Una, pinabalik niya ang tinatawag na monumental restoration of corruption. Yung sistema ng pandarambong at malawakang pangungurakot na pilit na nilabanan at pilit na sinupil, no? Bagamat hindi man perfect, pero malaking bagay po ang fear factor na of former President Duterte. Kay Marcos, total reversal eh. Umikot pabalik. Wherein lahat ay pwedeng mangurakot. In all nooks and corner of the bureaucracy, the restoration of corruption and system of plunder and corrupt practices become the order of the day. So, yun po, polarizing yun, nakakapaghati yan ng mamamayan kasi hindi pwedeng hindi ka magsalita. When you see evil is being committed against the people and against our country, it is very hard to keep silent. Yun pong punto ko eh, kapag nagtumahimik tayo, magiging kalakaran at kultura muli ang pangungurakot at pang-aabuso sa poder at kapangyarihan at pag-aabuso at paglulustay sa pundo ng mamamayan at lulugmok ang ating bayan. Kaya nagpopular dahil we have a failed government and we have a misgovernance, and the center of that is ang problema ng may hawak sa kapangyarihan ay nag-aabuso, nasasangkot sa malawak na iskandalo ng korupsyon at pandarambong, and all evidence, testimony, and actual na mga pangyayari, walang ibang pinatutunguhan ng ang criminal trails. Talagang sinindikato nila ang gobyernong ito. At lahat ng ito ay total reversal at pag-ikot pabalik sa bulok na sitwasyon mula doon sa inabot na pagsusumikap ng dating gobyerno ni Pangulong Duterte na iangat ang antas ng paglilingkod sa mamamayan at maging matino ang mga naglilingkod sa burokrasya at sa loob ng pamahalaan. Lahat ng ito po naging polarizing dahil mali po ang mga ginagawa nila Marcos at nila Romualdez. Halimbawa, saan ka nakakita ng unprogrammed portion ng budget for 2023-2024 ay parang lump sum pork barrel na 850 billion, 700 billion, 500 billion at 80% nito binuking ni Saldico at ng mga nakakaalam allocables, insertions at pork barrel. You are the president. You must be on top of the situation. So if these things are happening, either you are complicit, you are the mastermind dahil nakikinabang ka dito. Kasi kung hindi mo ito gusto, pinatigil mo ito. O ngayon sabi nila nagpapaimbestiga siya, too late kasi nabulgar na siya mismo ang pasimuno at ang kanyang pinsan. Those are the factors kung bakit nagpopolarize ang ating political situation na nagpapalala pa ng ating economic situation right now. Sir, last sir, kana itong sa kuan na lang, yung sa question, yung piso natin nun, sir, 60, sobrang mababa na. Anong take mo dyan ngayon, sir? Ano yung payo mo sa, o nakikita mong pwedeng gawin ng administrasyon? Magbago na siya. Dalawang bagay lang. If you cannot rule and govern on the basis of the interest of the people and you cannot help yourself na mag-abuso sa poder at pundo at linlangin ang taong bayan, the option is resign. Sacrifice your, busog ka na, bundat ka naman, pero siyempre, resignation will have repercussions. Pwede siyang maimbestigahan at magkaroon ng prosecution at pwede siyang maparusahan at bawian ng kayamanan. Kaya kapitoko siya. So I do not see any positive outlook on the Marcos administration anymore. The situation has now been reduced saan kung hindi kikilos ang mga guardians of the institutions of democracy and guardians ng ating lipunan like ang Korte Suprema, poprotektahan niya ang nangyayari sa pagsalaula sa batas, sa saligang batas at kapangyarihan sa gobyerno. Ang mga protectors of democracy as pillars of democratic society, ang AFP, ang PNP, giving the security of the state. If they will not act on the basis of protecting the interests of the state and the people, then there is no option kung hindi magre-resign si Marcos. Either
kikilos ng sama-samang pagkilos ang taong bayan, similar to what happened in People Power 1 and People Power 2 in our history, or mag-survive man si Marcos at patuloy tayong nagkakaroon ng tug of war sa krisis na ito, ay hahakulan at puputulin ang kanilang kasamaan sa gobyerno nila sa darating na 2028. Yan pong dahilan kung bakit gusto nilang sirain ang isang alternative leader na pinagtitiwalaan ng taong bayan, and mayroon pong semblance of hope that can usher in yung reform and changes sa katauhan po ng Vice President. Naniniwala kasi ako incidental lang naman talaga si Sara Duterte na naging Vice President siya. Kung ang pag-uusapan po ay ang mapayapa at constitutional succession. Whoever is in the succession of power in the Vice President, that is mandated by the Constitution. Nagkataon, na takot sila dahil ang nakaupo na Vice President elected by the people is si Sara Duterte. That makes it a polarizing factor dahil yung mga nagkakaroon na ng level of sarado na pag-iisip tungkol sa Duterte brand of leadership. Yung binabanggit ko yung color ng dilaw at pink na mga political alliances, yung mga communist terrorist groups. Ang mga grupong ito takot na takot sa isang Duterte brand of leadership because they cannot manipulate and they cannot benefit from that kind of leadership na hindi nagkokompromiso ng demokrasya at hindi nagbebenta ng paninindigan para sa mabuting pamamahala at talaga namang decisibo na ipatupad ang batas at kailangang parusahan ang dapat parusahan. That to me is a polarizing factor right now sapagkat ang nakaupo dyan may ganong kapasidad na ipatupad ang ganyang uri ng pamumuno, kaya nila gustong alisin, tanggalin o kaya ay sirain ang isang Vice President ngayon na si Sara Duterte, who is supposedly the standby constitutional successor to the President. Hello, Mr. Kevin. Hello. Ang Muscle Beach ana sa Butuan City ang kapital sa Caraga Region o kini ang pinakadool nga baybayon sa syudad nga dunay dakong kahulugan sa kasaysayan. Dili lang kini usa ka beach kundi usa ka destinasyon nga puno sa kahibulungan. Makita nimo dinhi ang bantog nga replika sa barkong galyon ni Magellan nga nagdala og sugulanon sa kagahapon. 12 kilometros lang gikan sa sentro sa Butuan ug sayon ra adtuon gamit ang nagkalain-laing sakyanan. Tara og bisita na sa Muscle Beach karon ug sulayi ang mayong panahon alang sa usa ka nindot nga kasinatian sa dagat. Nasuta karon sa usa ka research nga pagtagpilaw matag udto, mas makahimo kanimong creative, focus og fresh sa tibok adlaw. Usa sa mga pagstudyo nasuta nga kini makapaubos usab sa risgo sa heart attack. Katong hilig magtagpilaw nasuta nga 37% mas ubos ang tsansang mamatay gumikan na sa heart attack o guban pa nga mga coronary ailment. Kontra ni ato nga mga individual nga magtrabaho tibuok adlaw. Igyud kapugnan ang lakat sa panahon, daghan kanato ang maningkamot nga magpabiling batanon. Ang pagbabiling healthy og well-balanced diet lisod kabuton. Pero ang pagpatuman og insaktong lifestyle og pagkaon og healthy ang maghatag kanimo og extra ammunition batok sa signs of aging. Mas labing epektibo ang diet kung parisan kini og healthy lifestyle sama sa pagtulog og sayo, paglikay sa bisyo ug ang pagpabiling aktibo sama sa pag-ehersisyo. Ang katigulangon dili kapugngan pero pwede nato kining mapalangan. Mga practical nga tips aron dili ka mahadlo ka mga istorya sa kadaghanan. Una, imbis nga sa mata, agtang ang lantawa sa imuhang mga gigaistorya. Ikaduha, kung magnga man ganing ka, ayaw kalimti nga muhunong sa pag-istorya. Ug ang ikatulo, ayaw kalimti ang tumong sa imong pagigistorya. Sa ingon, dili ka mawala ug makalimot sa dagan niini. Mao kana ang mga tips gikan ning nagunang sibihan. Bombo Radyo Butuan. Basta radyo. Bombo! Ang smartphone na dakong tabang karon aron mapadali ang trabaho. Mas dali ang mode of communication na himong posible ang distance class ug uban pa. Pero ang timan-an ang limitasyon sa matag butang sama sa smartphone. Pipilas sa mga epekto sa mga bata nga nasobrahan sa paggamit niini mao ang mawad-an na og oras nga makigharong
Senator Bam Aquino, sinasabi na kailangan na talaga yung state of emergency sa kanilang mga nakikita ngayon sa ating bansa, sir. Ano yung tingin mo, sir, na yung administrasyon ay parang